Hello, hello! Welcome to another edition of Kusina. Alam ninyo, ngayon ay napaka-espesyal na okasyon dahil ngayon po ay Easter. And because it's Easter, mapapanood ninyo ito medyo quite late. But today is Easter. At syempre pag Easter, magkakasama kaming lahat na magkakapatid. Ngayon, yung isang kapatid ko ay nag-request ng salpikaw. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Itong salpikaw ay napakadaling gawin. At ang ingredients, hindi masyadong mahal. Ang mahal dito, syempre, kung classic salpikaw, ang gagamitin dito ay meat. Usually, ribeye. Pwede din naman mag-sirloin or ano. Ito, bumili siya ng beef at titimplahin kong salpikaw. What is nice with salpikaw is napaka-versatile ng kanyang sauce. In fact, pwede ka magkaroon ng salpikaw na puset, salpikaw na hipon, salpikaw na pork. Meron nga salpikaw na balut. So, aralin natin ngayon kung paano natin gagawin ang sauce. But this is the meat version of salpikaw. We have here, I don't know how many grams itong binigay ng kapatid ko for me to cook. Ang gagawin natin is of course we will season. Siyempre, mas gusto ko yung dakot. This with salt and pepper. Kung magsusalt kayo ng beef, huwag masyadong matagal. Just before cooking, dun nyo siya isusalt kasi yung salt, nagtatanggal siya ng moisture. Kaya lumalabas, tumitigas ang karne. So, just before cooking, dun nyo lang siya isusalt. That's one tip. Okay? So, syempre, maganda yung meron tayong pepper. Okay. So, we will just mekos-mekos this thing. While we're doing this, gagawin natin yung sauce bago natin siyang prituhin. Sa ganitong kadami, tingnan natin ang 4 tablespoons. Tingnan natin, ha? So, sabihin na natin 1, 2, baka 4. Okay, 4. Tapos, kung gaano karami yung soy sauce, kalahati ang oyster sauce. Actually, itong oyster sauce na to, this is the Filipino version na. Ang Spanish, diba, oyster sauce is such an Asian ingredient. Pero malinamnam kasi itong oyster sauce, kaya I like this version. Trinay ko. Mas malinamnam siya. Siguro 2 lang kung hindi masyadong maalat. At ayaw ni Tita Ces na masyadong maalat. Okay? Oyster sauce. So ito, ang next natin ay ang Worcestershire sauce. Okay? Ito yung nagpapalinamnam ba? Tapos, dahil ito ay Spanish cooking, maglalagay tayo ng konting paprika para meron tayong smoky element. Okay? Konti lang. Yan. Okay na yun. Lagyan natin ng konting sugar. Kasi yung Worcestershire, medyo matapang ng konti yun. Lalagyan lang natin. Konti lang, ganyan lang. Okay. So, like this. Meron na ba akong nakalimutan? Gusto ba ninyo ng Tabasco? Yes. Yes! Sabi ni na Martin, okay, Tabasco is it. Konti lang. And then, we are ready to fry. Usually, yung iba, what they do is binababad muna nila yung karne sa sauce, tapos tsaka nila ifa-fry. Since nandito na yung mga kamag-anak, nakangangan na, hindi na ako, wala na akong panahon. So, ifa-fry muna natin, tapos tsaka natin ilalagay ang sauce. So, ganun din yon, okay? So, we're ready to fry. Ang una natin ifa-fry ay ang bawang. Alam mo naman, ang mga Spanish cooking, mahilig talaga sa bawang. Ilo-low fire natin to. Kapag malakas ang apoy, nasusunog, nagiging mapait. Bago siya maging very brown, tatanggalin na natin. Ito ang gagamitin natin pang topping mamaya sa ating salpikaw. Bakit natin ito ginagawa? Lalo-lalo sa magtatanong, akala ko ba pipidity? Bakit ito ang ginagawa natin? Oo nga, medyo may kamahalan ng ating ingredients. Sponsored naman ni ate ito. Pero sa totoo lang, tipidity pa rin siya. Kasi kung ito kakainin ninyo, let's say sa isang restaurant, libo na to. In other words, kung gusto pa rin natin na kumain at hindi natin ma-miss ang
ang pagkain sa labas, gawin natin sa loob ng bahay. That is, for me, yung tipidity ng ating kusina. Okay, pwede na to, medyo brown-brown na siya. Pipirituhin na natin ang ating karne. Gagamitin natin ay butter! Yay! Tapos na! Hindi kayo makapagpigil, ano? Hindi nyo pa pwedeng tikman kasi nga hindi pa siya luto. Kasi ito, may ano pa siya matubig pa siya. So, kailangan medyo ma-absorb niya ng konti. Ayan! So, we're ready to plate. Okay? Martin, ikaw na lang. Bilang nag-gym ka, di ba? Lagay ko with a sauce. With a sauce, oo. Actually, there's some people who prefer na walang sauce, lalo na pagka ididip ninyo ay bread. Kasi yung iba, they prefer to eat it with rice. Tayo mga ano, that's why gusto nila may sauce. Pero for those na gusto nila na bread na ididip, mas maganda yung mga nagmamantika lang talaga siya and everything. So, pero since ang mapamangking ko ay mga rice eaters, ibigay ang hilig ng sauce. So, okay, mga anak ko. O, sige, taste test na ninyo. Sige nga, tusok-tusok na lang. Ano, how is it? Sa akin, short may taba. Hindi mo ko ini-etching, ha? Masarap. Kung artista ka, ha? Ano, okay? Ay, naku, mga pamangking ko, nakakain na naman ng masarap. So, again, congratulations to all of us. Hindi ba? Kahit paano, tinulungan nila akong magluto ngayon. So, as before, thank you very much sa pagsali ninyo sa aming vlog. Asahan ninyo sa mga susunod pa namin mga little get-togethers. Dito, maganda magluto tayo dito, di ba? Oo. Para, isa din kasi sa mga goal ko yan turuan ng mga bagets na natatakot magluto, na makapagluto sila, magkaroon sila ng confidence. So, like before, sana ini-encourage namin kayo na mag-like, subscribe, comment down below, or share para po lumaki ang ating community dito sa ating Cez Quezada Kusina. At katulad ng sinasabi natin, ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit walang Dato! Yun! Nako naman, oo. So, again, I'll see you soon. Meron kaming gagawin pa na isa pang recipe, okay? Bye! Baka!